Welcome back to my channel. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 14. Pa-subscribe na lang po at pakishare na lang ng ating live, ng ating videos para mas marami tayong marating ang magandang balita. Dahil ang purpose ko po ay to spread the Word of God sa lahat ng mga, especially sa mga non-believers. At ang magandang balita po ngayong araw na ito ay ang title ay Escape from the Basic Principles from the Book of Galatians chapter 4 verses 1 to 7. So also, when we were children, we were in slavery under the basic principle of the world. Amen. At dahil po gusto kong mas maliwanag, gusto ko pong i-translate ito into Tagalog para mas maintindihan natin ang ating mga magandang balita ngayon. At ito nga po, sa Tagalog, ang title ay Pagtakas mula sa pangunahing prinsipyo mula sa Aklat ng Galatia, chapter 4, verses 1 to 7. Gayon din naman, noong tayo ay mga bata pa, tayo ay nasa pagkaalipin sa ilalim ng mga pangunahing simulain ng sanlibutan. Amen. Ano ang dapat dalhin ng remnant sa field? Ang mga sakit na walang lunas? Pambansang kahirapan at espiritual na mga problema ay hindi malulutas ng kalooban ng tao. Kaya naman, ipinaliwanag ni Jesus ang mga gawaing may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sa loob ng 40 days, sa madaling salita, nangangahulugang ito ng pagbabago ng pinagmulan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat dagdagan ng mga labi ang kanilang mga pangunahing lakas at itaas ang mga bartisan ng Diyos na magliligtas sa edad. Saka lamang magagawa ng remnants ang 25 eternity. Amen. Upang mailigtas ang maraming tao, dapat ihanda ng mga remnants ang mga bartisan upang matuklasan ang misteryo ng panalangin. Upang makamit ito, dapat iwanan ng remnants ang kanilang natutunan sa elementarya. Ano ang pisikal at ang mga sakuna ng Genesis chapter 3? Sa mga natitirang taon, kailangan nilang itiyak na maghanda para sa kung ano ang dapat nilang gawin sa hinaharap. Bago lumabas sa mundo, kailangan nilang tuklasin ang panalangin, ebanghelismo at ang kanilang bigay Diyos na salita. Ang mga anak ng Diyos ay mga tagapagmana na kukumpleto sa hindi natapos na mga gawa. Sa mga sinagoga, itinuro ni Pablo sa mga nalabi ang 3 hindi natapos na gawain na kailangan nilang isagawa. Number 1, ang katangi-tangi ni Kristo na gumagalaw sa trono. Mga Gawa, chapter 17, verses 1 to 9. Si Kristo ang daan kung saan ang triune God at ang the throne's power ay dumating sa iyo. John chapter 4, 14, verse 6. At ang paraan upang ganap na malutas ang nakaraan, kasulukuyan at hinaharap sa pangalan ni Kristo ang mundo ng kadiliman, the ruler of the kingdom of the air, ay maaaring talunin dito
lalabas ang the 5 authorities. Number 2, ang paglalakbay ng tipan na nagpapakilala sa pagsamba at panalangin, mga Gawa, chapter 18, verse 4. Nagpunta si Paul sa 5 covenant journeys. Kasama nila ang bartisan ng covenant, ang bartisan ng vision ng Diyos, ang bartisan ng dream na nakikita kung ano ang walang hanggan, ang bartisan ng image, at ang bartisan ng practice na siyang mga sagot ng kalawakan. Ang number 3, ang kaharian ng Diyos na bumuhay sa ganap na bartisan, mga Gawa, chapter 19, verse 8. Ipinaabot ni Pablo sa iba ang kaharian ng Diyos. Dapat itayo ng mga labi ang kanilang mga pag-aaral at negosyo sa mga bartisan na hindi kailanman babagsak. Kailangan ding tamasain at hindi ng mga labi ang kapangyarihan ng Triune God na magiging platform at the throne's power, na magiging watchtower. Higit pa ito, ang remnants ay dapat maging antena na nagliligtas sa the 3 ages at maging ang bantay na nagdarasal ng 24 hours araw-araw upang protektahan ang mga bartisang ito. Gamit ang kapangyarihan ng bantay, ang mga labi ay dapat pumunta sa bukid. Ang paghiwalay sa kanilang natutunan sa elementarya, ang remnants ay dapat maging mature, higit sa sentido komon. Kundi sila dapat ang mag-stand out sa halip. Dapat silang mamuhay ng tahimik para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At ang ating pong prayer, mahal na Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng biyayang hindi alam ng sinuman sa mundo. Sa pamamagitan ng tunay na kapangyarihang ibinigay mula sa itaas, tulungan mo akong iligtas ang lupaing ito. Mangyaring tulungan akong magtayo ng simbahan na may tatlong patio at mga bartisan. Sa pangalan ni Jesucristo, dalangin ko. Amen. Amen.